Pilipinas, itinuturing na isa sa pinakamalakas na bansa noon sa Asya. Pero bakit nga ba sa kasalukuyang panahon ay tila nag-uumpisa pa lamang tayong magpalakas ng puwersa? Tiyak ay magugulat ka sa mga malalaman mo kung papaanong ang ginagawang panghaharas ng China ngayon sa ating teritoryo ay magiging daan upang mas lalong lumakas ang bansang ito. Kaya naman tumutok at tapusin mo itong video dahil aalamin natin ang mga tunay na kaganapan sa kung bakit tila tayo ay napag-iwanan sa sistema ng palakasan. Alam mo ba na noong panahon ni Ferdinand Edralin Marcos Sr., bagamat hindi tayo ang nangunguna sa pagkakaroon ng pinakamaraming sandatang pandigma sa Asya, ay hindi naman maitatanggi na hindi tayo napag-iiwanan ng ibang mga bansa pagdating sa palakasan ng puwersa dahil sa husay at pagiging dalubhasa ng ating mga sundalo sa pakikisa sa napakaraming digmaang naganap sa ating mundo. Kabilang na ang ilang sandatang panghimpapawid at pandagat na noon ay patuloy na pinalalakas ng dating Pangulo. At sa maniwala ka man o hindi, ang mga Amerikano rin ang naging susi sa paglakas ng Pilipinas sa panahong ito dahil sa lawak ng military bases dito ng mga Amerikano. Subalit taong November 24, 1992 ay tuluyan ng nabago ang kapalaran ng mga Pilipino kung saan sa panahong ito ay tuluyan ng nilisan ng huling grupo ng mga tropang Amerikano ang lupain ng mga Pilipino. At bago natin talakayin kung papaano humina ang Pilipinas sa panahong ito, ay aalamin muna natin kung bakit nga ba umalis ang tropang Amerikano sa bansang ito. Noong panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. ay hindi maitatanggi na naging napakalapit ng ugnayan nito sa Estados Unidos na maituturing noon na isa sa dalawang pinakamalakas na bansa sa mundo, kung saan ang Soviet Union lamang noon ang tumatapat sa lakas ng impluwensya ng mga Amerikano. At dahil sa tagal ng panunungkulan noon ng dating Pangulo at sa pagkakapas lang sa kanyang numero 1 kritiko, ay lumakas ang oposisyon sa bansang ito na nagbigay naman ng alalahanin para sa mga Amerikano dahil sa posibleng paghina ng kanilang impluwensya sa bansang ito sa oras na mapatalsik sa panunungkulan ang dating Pangulo. Kung kaya't hindi na nakapagtataka na sinuportahan din ng Estados Unidos noon ang oposisyon ng gobyernong ito na naging daan sa tuluyang pagpapatalsik sa dating Pangulo. At sa panibagong panunungkulan noon ni Corazon Aquino ay muling nai-safety ng Amerika ang kanilang impluwensya sa bansang ito. Subalit ilang taon ang nakalipas ay unti-unti na namang nalagay sa alanganin ng interes ng Amerika mula sa Pilipinas dahil sa ilang senador ng bansa na nagnais na alisin ang mga military bases ng US sa Pilipinas. Kaya't kahit sa kabila ng kagustuhan noon ni Corazon Aquino na magpatuloy ang kontrata ng US at Pilipinas sa mga military bases nito, ay wala itong nagawa kahit pa siya ang Pangulo. At dahil nga sa boto na 12 senador ng Pilipinas, ay tuluyan ng nagwakas ang base militar ng US sa Pilipinas. Kaya't matapos ang pangyayaring ito, ay napakaraming investments at military aid ang nawala sa mga Pilipino. At dahil nga dito, ay hindi na nadagdagan pa ang mga kagamitang pangdepensa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya naman noong February 23, 1995, sa panahon ni Fidel B. Ramos, ay ipinatupad nito ang AFP Modernization Act, kung saan ang layunin nito ay palakasin ang lahat ng sangay ng sandatahan ng Pilipinas. Subalit natigil ang pagpupondo nito noong 1997 dahil sa naganap na Asian Financial Crisis, hanggang tuluyan na itong kalimutan ng sumunod na administrasyon. At sa maniwala ka man o hindi, ay sa panahon na ni Noynoy Aquino muling nabuksan ang usaping ito, kung saan ay inamyendahan pa ito ng dating Pangulo upang palawakin ng 15 taon ang batas na ito. At upang mas maunawaan natin ang usaping ito, ay iminumungkahi ko na huwag muna nating isipin ang ilang issue ng mga pangulong nabanggit sa video dahil labas na ito sa konteksto. Nang sa ganon ay mas maunawaan natin hanggang dulo kung papaanong magiging malinaw sa mga Pilipino na ang China mismo ang nagtulak sa atin upang alamin ang buong katotohanan kung sino ang tunay na kakampi ng mga Pilipino. At sa pamamagitan nga ng hakbang na ito ni Noynoy Aquino ay nakuha ng Pilipinas ang 2 US Coast Guard Hamilton ships na ikinonvert bilang warship ng Pilipinas na ginagamit ngayon ng bansa bilang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz, kabilang din ang 3 bagong helicopter at mga karagdagang amphibious vehicle at naval helicopter na napapaloob
sa 36 na modernization project sa panahon ni Noynoy Aquino. Subalit sa panahon ding ito ay mas lalong lumakas ang impluwensya ng mga Tsino dahil ang Pangulo noon ng Amerika na si Barack Obama ay mas nakisimpatya sa China at iyan ay marahil sa kasaysayan ng pagpapalayas ng Pilipinas noon sa Amerika na nagbigay ng alalahanin sa US upang muling magtiwala sa Pilipinas, kung kaya't hindi ganoon kalakas ang kumpiyansa ng Amerika na papabor para sa kanila ang muling paglakas ng Pilipinas. At sa pagpapalit nga ng bagong Pangulo sa panahon ni Duterte ay inaprubahan din ito ang modernization project na ipinagpatuloy ni Noynoy Aquino. Subalit sa pagkakataong ito ay muling dumistansya ang Pilipinas sa mga Amerikano, isang katibayan na hindi mapapanatag ang Amerika na magiging kapaki-pakinabang para sa kanila ang pagpapalakas sa bansang ito. At sa kasalukuyang panahon ng panunungkulan ni PBBM ay muli pa lamang nating kinukuha ang tiwala ng mga Amerikano dahil sa kasaysayan ng pagpapalayas at pagdistansya natin sa bansang ito. At ang kasaysayang ito ay magbibigay sa atin ng perspektiba na ang US gaya ng Pilipinas ay nagdidesisyon lamang din para sa seguridad nito at sa kahit anong panahon o administrasyon ang desisyon ng Pilipinas ay inirerespeto ng mga Amerikano kahit pa ang pagpapalayas sa kanila sa bansang ito. Samantala ang China, sa kabila ng ating pakikipagkaibigan sa kanila, ay patuloy nilang winawalang hiya ang ating gobyerno at lihim na inuukupa ang ating mga teritoryo. Kaya't malinaw na sa kahit anong panahon at sa kahit anong klaseng administrasyon, ang impluwensya ng US sa Pilipinas ay mahalaga. Ang kailangan lamang nating gawin ay muling kunin ang tiwala nila sa paraan ng pagkakaisa, dahil kung patuloy na may Pilipinong pumapanig sa China, ay patuloy lamang ding magiging limitado ang pagpapalakas sa atin ng Amerika, dahil posibleng sa susunod na administrasyon ay muling maging maka-China ang bansang ito na maaaring umabot sa posibilidad na magtatayo na ng military bases dito ang mga Tsino, kung saan ang mga sandatang makukuha ng Pilipinas mula sa Amerika ay maaaring magamit din laban sa kanila. Kaya't ang mga hakbang ng US ay isang bagay na tiyak ay gagawin rin ng kahit sinong bansa sa bansang tinutulungan nila, lalo at napakalaki pa ng posibilidad na muli itong pumanig sa mga kaaway nila.